Eksperto sa lumulubong bilang ng mga kabataang nabubuntis ngayong pandemya at pabata ng pabata mga maagang nagiging ina. Bakit? Ng ahensya na ideklara na itong national emergency. Sa nila na 24 na sanggol ang isinisilang kada oras. Teenage pregnancy is now a national social emergency. Pregnancy has always been a national concern. Ano po ang mga pangunahing dahilan ng magang pagbubuntis sa mga kabataan? Ay una, yung mga kabataan na ang iniisip ka agad yung pagpasok sa buhay ng asawa, kaya nabubuntis. Ikalawa, yung mga batang napariwara, hindi natin maalaman kung may mga problema sa sarili ng buhay, ayaw na mag-aral at gusto na mag-asawa. Pag-i-epekto ng maagang pagbubuntis sa edukasyon at kinabukasan ng kabataan. Maging epekto na maagap siya naging nanay. Maagap siya nagpasa ng problema sa pampamilyang problema. Siyempre, 16 years old, nagbuntis na, nanganak, di nanay na kaagad siya. Ngayon, hindi pa niya alam na ang gampanin ng isang nanay ay napakabigat na papel para sa ating tahanan. Diba? Ang lahat ng problema ng pampamilya bilang nanay, ikaw yung provider. Kaya, ang kanyang kinabukasan sa aga niya pagiging nanay, pagiging may asawa, naepektuhan pati yung kanyang kinabukasan dahil kung tutusin yung mga 16 years old, 15 years old, hindi pa yung nanay, dapat ay nag-aaral pa siya sa paaralan. Hindi yung kanyang kinabukasan na hindi na bibigyan ng magandang kinabukasan dahil sa maaga niya pagbuntis o pagiging nanay. Siyempre, mahirap na kasi mag-aral pag nanay ka na, di ba? Hindi ka na makapokus dun sa pag-aaral. Yung kasunod po, ano ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang maagang pagbubuntis? Mabisang paraan, lalo tigit sa mga kabataan, sumunod sa payo ng magulang at mag-aral na mabuti para sa kinabukasan. At pag nag-aral ang mga bata nasa paaralan, malayo sa pag-aasawa, malayo sa mga disgrasya na mabubuntisan dahil ang batang sumunod sa magulang at nag-aaral na mabuti, hindi siya mapapunta sa kapahamakan, kundi ang anuman yung kanyang hangarin at pangarap sa buhay niya, maging successful. Kasi sumunod siya sa mga turo at aral ng kanyang magulang, mga payo ng magulang. Kaya katulad ninyo mga kabataan, ang payo ng magulang sa inyo na mag-aral kayo para marating ninyo ang tugatog ng tagumpay. Yun yung mabisang paraan para maiwasan yung maagang pagbubuntis, maagang pagpasok sa buhay may asawa. Kaya tutok kayo, focus kayo sa pag-aaral dahil ang susi ng tagumpay ang edukasyon. Paano nakakatulong ang sex education sa pagbibigay ng kaalaman sa mga kabataan tungkol sa maagang pagbubuntis? Ayon sa akin, sa suggestion ko, yung sex education, parang sa akin lang opinion, parang hindi dapat yan sana ibukas sa mga kabataan, sa mga mag-aral, sapagkat yan ay napakasilan yan. Kaso nga, parang parang nilegalize na ang batas na yan na ituturo sa mga kabataan, sa mga mag-aaral yung sex education.
Dahil pag may pag-aral kayo sa sex education, gagawin ninyo, tapos mayroong mga paraan para hindi ka mabubuntis. Pero sa amin, sa mga sinaunang kaisipan, hindi dapat yun. Hindi dapat ituturo sa mga mag-aaral. Kasi baka yun ay asundin, mabili lang tayong pills at pwede naman parang mag-ana-ana. Hindi naman para tayo mabuntis. Diba? Dapat sana kung dapat sana huwag tulutan ng ating pamahalaan yung mga sex education na yan. Parang kung sa aking opinion, ayaw kong makatukoy yung mga bata ng mga bagay na yan kasi mag-isip kasi yung mga mag-aaral ay mga kabataan na pwede naman pala tayong gumawa para lang huwag tayong mabuntis, may paraan dahil tinuturo sa sex education. Yan lang ay opinion ko. Pero doon sa panig niya ang pagtuturo ng sex education, yung isa sa paraan na ituturo para maiwasan yung pagbubuntis. Halimbawa mga estudyante nagkaroon ng jowa para lang magbubuntis, pwede na sundin yung itinuturo sa aral ng sex education. Isa naman po. Paano maaaring makatulong ang tamang pagpaplano ng pangarap sa buhay sa pag-iwas sa maagang pagbubuntis? Una, yun nga, katulad ng nabanggit ko kanina, mag-focus sa pag-aaral para maiwasan yung maagang pag-aasawa, maagang pagbubuntis. Kasi pag hindi ka nga nakapokus, wala kang determinasyon sa sarili mo, talagang papasok ka doon sa buhay may asawa. Pero kung mayroon kang determinasyon para sa sarili mo, na talagang makukuha mo yung goal mo, na magiging success yung mga pangarap mo, mangyayari yun. Nasa iyo yun. Pagsisikap at unang-una, magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo yun. Maaabot mo yung pangarap mo. Ako'y maging isang doktor, maging isang nurse, o magiging isang guro sa ating lipunan. Kaya mo yung abutin. Pagsisikap mo, at samahan mo rin ng panalangin sa Diyos na ikaw gabayan sa araw-araw ng mong buhay sa pag-aaral na yung iyong mga pangarap ay may sakatuparan. Ano ang pagkakaiba ng buhay mo nung nag-aaral ka pa sa buhay mo ngayon? Dati, pag-aaral lang yung atupag. Ngayon kasi gawain sa bahay, sa anak, pag-aasikaso sa pamilya. Ano ang nag-epekto ng maagang pagbubuntis sa iyo? Ang epekto ay mahirap. Pero paninindigan kasi ginusto namin yan na hindi na pwedeng talikuran yan. Responsibilidad namin yun. Responsibilidad namin na palakihin yung baby na hindi na pwedeng talikuran kasi masama naman yun pag tinalikuran. Paano niyo napupunan ang pangailangan niyo sa araw-araw? Sa pang-araw-araw, kailangan isa sa amin magtrabaho. Yung isa naman sa bahay para mag-abiyat. Para pag dumating man yung isa sa amin, may haing pagkain. Kailangan pati sa pang-araw-araw, kailangan ng unawa sa isa't isa. Kailangan ng tiyaga. Kung ano man yung mga problema dumating. Ganun.